Mahirap. Tulugan. Okay, sound check, mic check, mic check. Parang nag-iisa ako ngayon dito ah. Wala? Loading. So, pindutin mo na. Ayan yung light. Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Hello po sa inyo lahat. Oops. Hello po sa inyo lahat mga ka-airsoft. Ngayon, nandito tayo sa episode 63. Okay na, sige. Ng ating... Sabi maliligo ka. Sige. Nandito tayo sa episode 63 ng ating ng ating kwentuhan session at tanungan portion. Okay. Tulad nga ng lagi nating ginagawa, syempre sa ating kwentuhan session, tanungan portion. Dito, ginagawa natin yung mga dapat gawin na pagsagot sa ating mga airsoft, no, regarding on different encounter, regarding on different problems, regarding on different na mga pangyayari sa ating airsoft hobby. Okay? Kung ikaw mga airsoft, meron kang tanong na bumabagabag sa iyong puso, meron kang tanong na gumugulo sa iyong isipan, gusto mo masagot yan, tara rito mga ka-airsoft. Sasagutin ko yung mga tanong na yan, diretsyon-diretso, walang paligoy-ligoy. Okay mga ka-airsoft? Tara po, let's go, let's ride. Let's ride, no? Magandang gabi sa inyong lahat, no? Nakakatuwa naman kasi, yun nga, magkakasama na naman tayo. Siyempre, tsaka bukod sa magkakasama tayo, nandyan kayo sa akin tabi para sa ating kwentuhan session, tanungan portion, no? Grabe, daming tanong dito sa atin. Sana lang masagot ko lahat to, no? Ang dami, grabe. Sinulat ni Shane, okay. Daming pages, oh. Okay. Number 1 na tanong, galing kay Joseph Obarillo, no? Joseph Obarillo, okay. Big man, what to do during the magazine leak? Hindi ko alam ang gagawin ko. Totally blind ako kung anong sisimulan ko. Okay, magazine leak. Magazine leak. Siyempre, ganito. Pag nilagyan mo ng hangin yung magazine mo, para malaman mo kung may leak siya, may tumutunog, may sumisirit, merong sumisingaw. 'Di ba? Normal yon sa isang magazine, may tumutunog, may sumisingaw pag meron leak. Okay? Ngayon, sumisingaw siya, ang dapat mong unang gawin, ang dapat mong unang alamin is kung saan nanggagaling yung singaw. Okay? Kasi mga ka-airsoft, no, ang isang magazine, maraming pwedeng panggalingan ng singaw kuha ko magazine. Okay, no? This is a example of magazine. Long magazine to from the Glock, di ba? Okay, maraming pwedeng panggalingan ng singaw yan. Number 1, saan? Number 1, dito sa output valve. Possible, pwedeng panggalingan ng singaw yan. Number 2, sa inlet valve. Okay? And number 3, yung main O-ring na tinatawag. Yung O-ring na nagsisil between the base plate, itong baba, base plate, and the magazine itself. Okay? Yun yung main O-ring. Okay. Ngayon, kailangan i-magazine leak test mo yan. Kailangan, bago ka gumawa, alam mo kung doon nga ba, di ba? Ganito, mga airsoft, no? Halimbawa yung doktor, ooperahan niya yung isang tao. Okay? 'Di ba? Yung doktor naggagawa muna ng X-ray, ng ultrasound, ng CT scan
para malaman niya kung saan dapat operahin yung isang tao, di ba? Mahirap naman, di ba? Nandito pala yung dapat operahin sa iyo, yung sis mo nandito. O operahin ka dito, di ba? Napakapangit, di ba? Bakit? O yun, baka mabasag yun ha, baka mabasag sumagad ha. Yun, kailangan alam mo kung saan ka mag-o-opera, di ba? Bilang isang doktor. Ganun din tayo. May ano na naman to, limit. Ilan? 44. Sige, okay lang. Okay, ganun din tayo mga ka-airsoft, no? Kailangan alam natin kung saan dapat, di ba? Kailangan alam natin kung saan natin sisimulan yung problema. May mga cases kasi, may mga ka-airsoft na hindi nila alam kung saan yung problema ng magazine. Basta nila kinakalikot. So, ang tendency, ang nangyayari ngayon, napapahamak sila. Okay? Bakit napapahamak? Kasi ang gagawin nila, so, ang tendency, ang nangyayari ngayon, napapahamak sila. Okay? Grabe to, lakas naman ito. No? Napapahamak sila kasi basta kakalikutin, ngayon hindi naman pala dun yung sira, di ba? Mostly nangyayari yan sa inlet valve. Sa inlet valve kasi, ang akala nila pag meron sila naririnig, naghihinala kagad sila dito sa inlet valve. Pero hindi nila alam, main o-ring pala yan. Kaya kung sakasakaling naka-experience kayo ng magazine leak, ang gagawin nyo, number 1, leak test. Paano yung leak test? Kuha kayo ng isang basong tubig, lubog nyo yung magazine nyo ron. Diba? Malalaman nyo kung saan lumalabas, kung saan nanggagaling yung singaw. Okay? Yun yung dapat mong gawin during the magazine leak. Okay? Magsagawa muna ng leak test, then from the leak test, malalaman mo kung saan ang naging problema nung magazine mo. Kung saan siya sumisingaw. Okay. Sana nasagot ko ng matino yung katanungan ng ating ka-airsoft, no? Okay, number 2 question, Sir Jefferson Navarro. Okay. Big man, how to claim the warranty? Client nyo ako 2 years ago. Okay. How to claim the warranty? Ang alam ko at ang napapanood ko, lifetime warranty ang Big man. Yes, lifetime warranty po ang Big man. How to claim daw the warranty? Number 1, syempre kailangan mga bossing, send us the proof na sa amin kayo bumili. Kumbaga, marami namang way yung live video natin, di ba? Kasi almost 100% of the unit na lumalabas sa Big man is naila-live video, no? Kumbaga, naila-live. Ngayon, syempre, kailangan mapatunayan nyo na sa amin nyo binili yan. Send mo yung picture natin, send mo yung live video, or send mo yung resibo. Sa pagkakataon na wala kang resibo, send mo lang yung live video na shinare namin sa'yo, di ba? Then, kung hindi mo na makita yung live video na shinare namin sa'yo, ang pinaka dapat mong gawin is isend mo yung picture natin. Yun, hindi mawawala yun kasi ikaw may kopya ka nun, kami rin, may kopya rin kami nun. Di ba? Yun lang naman. Tapos, syempre, tulad nga sabi ko, lifetime warranty, kailangan yung unit dalhin nyo sa amin. It's either dalhin nyo pala, no? Hindi, ganito. Mahirap kasi mag-repair via online, di ba? Mahirap, via chat. Ang mabilis dyan, madali dyan, is yung unit, ipadala nyo sa amin, dalhin nyo sa amin. Look, ikaw na, loadan mo yun. Ipadala nyo sa amin or dalhin nyo sa amin. Yun ang pinaka-effective, no? Kasi kung hindi nyo ipapadala, kayo yung kakalikot, baka magkaroon tayo ng problema, baka mas lalong lumala yung problema ng unit nyo. Pero kung dadalhin nyo sa amin, siguradong ma-address natin, magagawa natin ng maayos yung problema ang kailangan gawin sa unit mo. Okay? Okay, next question natin, no? Medyo bilisan natin, marami to. Big man, new follower mo ko, paano ba ang proseso ng COD mo? Okay. Nagsi-COD po kami sa norte, sa south, Rizal area and Manila area. Ano ba yung nasasakupan ng norte? Pag sinabi norte, nandyan ang number 1 ang Bulacan, ang Pampanga,
ang Bataan, ang Tarlac, at Nueva Ecija. Yan. Lahat yung lahat ng lugar na yan, pati Pangasinan. Pwede na tayo magpangasinan, di ba? Oo. No? Ayun, no, pati raw Pangasinan, ayan, ha? Yan, para lang namamasyal, no? Yan, pati Pangasinan, damay na, di ba? Yan, ngayon, pwede kami pumunta dyan sa mga area na yan. Siyempre, pinagsasabay-sabay din namin. Halimbawa, nag-iisa ka lang. Siyempre, hahanap rin kami ng kasabay mo para hindi naman kami matalo. Pag sa fuel, sa toll fee, mga ka-airsoft, no? Medyo mahal ang fuel, medyo mahal ang toll fee, kaya kailangan may kasabay, no? Tapos, pangalawa, sa South naman. Ang nasasakupan ng South is Batangas, Laguna, and Cavite. No? Yan. Cavite, Laguna, and Batangas, yan ang nasasakupan ng South. Halimbawa, pagpalagay na natin, taga Quezon ka, Quezon Province, like Chaong, Lucena, etc., etc., no? Ngayon, if you are willing na makipag-meet up, available kami in meet up in San Pablo, kung taga Quezon ka, no? Kung gusto mong meet up, mas maganda, yun, magkita tayo sa San Pablo. Ngayon, pag nagsi-COD kami, meron kami dalang unit, 50 piraso. So, doon sa unit na yun, yung 50 piraso na yun, na pistol, enough na yun, napakadami na nun para makapamili ka ng unit na maayos na para na bagay sa'yo. Di ba? Yun yung proseso ng pag-COD namin. Ngayon, pagdating naman sa Rizal area and Manila area, lahat ng lugar sa Rizal, Hala-Hala, Pila, Teresa, Baras, Murong, etc., no? Binangonan, Cainta, Tanay, Taytay, lahat yan nararating namin pag sa Rizal. Kaya walang problema, pwede kang magpa-deliver, pwede kang magpa-COD. Kahit nasan ka man, matutuntun ka namin. Kahit nasan ka man, pupuntahan ka namin. Okay? Okay, next question. Big man, okay lang ba i-train okay. Big man, okay lang ba i-train ko ang anak ko as early as 3 years old? Okay lang daw ba ite-train niya yung anak niya? Ang edad 3 years old. Okay na okay. No? Okay na okay. Kasi, para mas bata, mas maganda na ma-develop ng bata or mabuksan niya yung mundo niya, matuklasan niya yung talent niya, yung skills niya regarding on sa paghawak ng baril, no? Ngayon, yung meron tayong mga ka-airsoft, minsan na makikitid ang pag-iisip na kung mo ba humawak ng baril, magiging masamang tao na. No? Meron tayong mga ganong ka-airsoft, no? Na yung bata, tuturuan nyo pang maging riding in tandem, ganon. Hindi ko humahawak ng baril, magiging kriminal. Madaming ang kriminal na hindi naman humahawak ng baril, di ba? Ilan lang naman yung humahawak ng baril na nagiging kriminal. Pero maraming krimen na nagagawa kahit hindi sa paghawak ng baril. Di ba? Mayor ng Bambantarlac, Alice Goo. Kriminal yan. Pero hindi naman humawak ng baril yan. Di ba? Ang dami, sa Pogo, sa scam, ang dami nilang tinorture, ang daming pinahirapan. Pero hindi siya humawak ng baril. Nag-utos siya, di ba? O yun. Kaya wag masyadong makitin yung pag-iisip natin na kung humahawak ng baril, magiging kriminal na yung mga bata. Hindi ganun yun. Okay? So, okay, next na tanong, pwede yun ha, pwede yun, as early as 3 years old, pwede yun. Pero syempre, kailangan yung nandiyan pa rin yung guidance ng parents. Wag nyo papabayaan yung bata. Wag nyo mahayaan na siya lang. Syempre, pag ite-train mo siya, kailangan nandiyan yung presence mo, di ba? Nandiyan, binabantayan mo siya, iginaguide mo siya. Kasi yung mga bata, alam nyo, mga ka-airsoft, yan minsan, nakakalimot yan, di ba? Halimbawa, may kaaway siya, minsan makakalimutan niya yung sinabi mo na,
hindi mo dapat itututok sa tao yan, ha. Hindi mo dapat ganon, di ba? Makakalimutan niyo yun. Kaya nandiyan pa rin yung dapat yung guidance mo as a parents para i-guide yung anak mo. Okay, di ba? Ayun. Big man, mag-recommend yung tropa ko ng Glock. Upgradable ba ang Glock? Gusto ko kasi sana yung malakas. Okay. Sinagot mo na yung tanong mo, bossing. Kung gusto mo ng malakas talaga, don't go for Glock. Diba? Lagi ko sinasabi yan, ang Glock, sakto lang. Diba? Hindi talaga sila super lakas, hindi rin naman super hina. Depende sa Glock model. Kasi kung naghahanap ka ng Glock 19 sa airsoft, mahina yun. Alam nyo ba na ang Glock 19, kung papatayuin nyo ako ng 10 to 15 meters at babarilin nyo ako sa likod ng Glock 19, kayang-kaya na saluhin. Kayang-kaya na yon. Maaring merong sakit, pero minimal lang. No? Ngayon, kung naghahanap ka ng lakas, huwag ka mag-Glock. Kasi, nakalimit lang talaga ang lakas ng Glock. Hindi all out ang Glock. Hindi katulad ng mga 2011, ng mga Magnum, ng mga grabe, ng mga mahabang unit like like revolver. Revolver, simple yung revolver, ha. Pero ang lakas ng revolver, sa totoo lang, napakalakas ng revolver, no? Kasi bakit? Sa revolver kasi walang recoil. Walang recoil yan, eh. Lahat ng hangin pumupunta agad dun sa barrel. Hindi katulad ng mga Glock 2011. Sabihin na nating 60% pumupunta sa barrel, 40% kailangan yung hangin para mag-recoil yung unit, 'di ba? 'Yon. Kaya ano 'yan? Kaya bawas 'yan, no? Hindi 100% ng hangin pumupunta rin sa barrel, hindi. Yung iba pumupunta sa recoil. Kaya yung revolver kahit gaganyan-ganyan, napakalakas kasi 100% ng hangin pupunta sa barrel. Doon sa shell, kung saan nakalagay yung bala. 'Di ba? Kaya ayun, no? Ayun, basta bossing, kung sa tingin mo ikaw yung tao na naghahanap ng firepower, ng lakas, isa lang ang masasabi ko. Don't buy Glock. Okay? Huwag kang bibili ng Glock kasi mabibitin ka lang rin talaga. Okay? Big man, ano ba hindi ko pa pala na tapos sagutin to. Upgradable po ba ang Glock? Lahat naman ng unit halos upgradable. No? Marami kang pwedeng i-upgrade. Kaya lang, kahit anong gawin mong upgrade kay Glock, yun na rin siya eh. Yun na yun. Diba? Yun na yun eh. Kung i-upgrade mo siya, papalakasin mo, maaring lumakas siya, pero paano naman yung unit? Baka masira na, di ba? Yun. Kaya, kung gusto mo malakas, don't go for Glock. Try the 2011. Literal na malakas. Okay? Yun. Okay. Big man, ano ba ma-upgrade ang pinagkaiba ng unit na nilalabas mo? Compare sa ibang seller. Okay. Yung unit namin, mga ka-airsoft, ibang-iba sa unit ng iba. No? Yung unit kasi namin is naka fine tuning. Yung unit ng iba, hindi. Basta ordinaryo lang. Yung unit namin naka trigger job. Yung unit ng iba, hindi. Ordinary lang. Di ba? Yung unit namin naka fixed outer barrel. Yung unit ng iba, hindi. Ordinary lang. Kumakalog-kalog. O, yun. Di ba? Kumbaga, yung unit namin is more quality than the other unit. Okay? Kasi yung sa amin, yung unit namin, nagdadaan ng trigger job, nagdadaan ng fine tuning, at ina-upgrade namin yung fixed barrel, ina-upgrade namin yung what do you call this? Yung hammer protection pad. Pag request pa ng client, pwede pa rin namin i-upgrade yung hapap rubber. Depende sa magiging request ng client, no? Pero mostly ang unit na lumalabas sa amin ngayon,
upgraded na. Nangako kasi ako na pagpasok nitong taon 2024, pipilitin ko ng unit na lahat na lalabas sa Bigman, upgraded. Ayaw ko na yung hindi upgraded kasi masakit sa ulo. Lifetime warranty nga ako, tapos mayat maya nasisira rin yung unit nila, di ba? Kaya mas pinili ko yung mga unit na upgraded, no? Yun. In short, para masagot yung tanong mo, pinagkaiba yung dito po sa Bigman is quality. Okay? Not quantity, sabi nga, di ba? Okay, next question. Hindi ko na nabilang kung ilan yung natanong ko, Bigman, anong unit ba yung sinasabi mo na gawang Lunes sirang Martes? Okay. Yung gawang Lunes sirang Martes, yun yung mga budget meal, no? Basta yung unit, too good to be true, murang-mura, expected mo na, di ba? Kasi hindi naman pwedeng murahan yung unit na high-end Kaya nga naging high-end kasi magandang klase, matibay, di ba? Ngayon, yung mumurahin naman, kaya naging mura yan kasi mura. Di ba? Kumbaga, kaya naging mura yan dahil talagang mapapamura ka, di ba? Hindi, in short, medyo laglag yung quality. Low ang quality kaya hindi rin ganun ka Sana ba tayo? Okay. Bigman, sabi mo upgraded ng mga unit mo at hindi China. Di, ibig sabihin nun, hindi naman sisira. Hindi ganun yun. Okay. Hindi ko mo high-end, hindi ko mo Taiwan, hindi ko mo US, hindi ko mo India, hindi na masisira. Hindi ganun yun. Lahat ng bagay may wakas. Lahat ng bagay posibleng masira kasi ginagamit mo yan Subukan mo, wag mong gamitin, malamang hindi masisira. Pero lahat ng halos ng bagay posibleng masira, lalo na kung hindi mo gagamitin ng tama. 'Di ba? Pag ginagamit mo siya ng tama, ayun, malaki yung chances na hindi ka problema sa pagkasira. Pero kung gagamitin mo siya ng barubal, talaga naman mga kaerso, masisira siya, no? Kaya nasa tamang paggamit pa rin, nasa tao pa rin. Kung gagamitin mo ng tama, maganda. Kung hindi mo siya magagamit ng tama, talaga namang problema ka. Okay? Yun, dami pa. Grabe. Bigman, ano po ang advantage and disadvantage ng long and short barrel na rifle? Okay. Sa rifle, syempre yung long barrel, yung mahaba, 'di ba? Mahaba. Mas malakas siya in terms of FPS. Mas accurate siya in terms of accuracy. Mas mahapdi siya. Mas ramdam mo yung damage. Kasi bakit? Kasi mahaba. Kumbaga, yung bala, ang haba ng buwelo niya bago siya lumabas sa hangin. Hindi katulad ng mga maiiksi, konting segundo lang, nandun na siya sa labas ng hangin, di ba? Kaya, ayun. Isa pa sa maidadagdag ko dyan, tandaan nyo to, the more na mas mahaba yung unit, the more na mas pino, the more na malakas. The more na mas maiksi, the more na aggressive. Aggressive yung unit. Kumbaga, malikot yung bala. Pero pag the more na mahaba yung travel, ito, sample lang ko kayo. Asan na yung ko nito? Super long barrel ko. Wala na. Yan. Ayan, this is the example of long barrel. Ayan. Ayan. Lalagyan to. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung example ng inner barrel ng CQB. At ito naman example ng inner barrel ng RIS. Kita nyo, ayan.
Nakita niyo yung difference na yan? Ano yan? 1, 2, 3, 3.5. Ayan. Yung 3.5 na difference na yan, napakalaking bagay niyan. Napakalaking silbi niyan. Pagdating sa, sa pagiging pino ng bala. Okay? Meron pa mas maiksi rito. Actually, mas maiksi rito, mas aggressive ang bala. Malikot. Pwede pa nga magwabol eh. Pero, kung mas mahaba, the more na mahaba, the more na nakakabuelo yung bala, the more na pino siya. Okay? Basta, lagi nyo iisipin yon. Tandaan nyo ha, the more na mahaba, the more na hinahabaan natin ang barrel, the more na nagiging pino, the more na lumalakas. Pero, mas maigsi, mas aggressive. Okay? Kaya nga yung di ba? Yung halimbawa yung unit na mahaba versus sa micro CQB sa CQB. Yung mahaba kahit hindi mo na i-upgrade pero yung micro CQB para matapatan niya yung FPS nung mahaba, kailangan i-upgrade, di ba? 'Yon. Yan ang example ng inner barrel, no? Para at least nakita nyo na rin ng actual, di ba? Yan. Okay. Okay. Pa natin. Oy, good evening sir, sabi ni Alan Villaris. Good evening sir idol, sabi ni Norberto Aperi Moya. A pleasant good evening sir Bigman. Gandang gabi, Boss Bigman, watching while lazing. Aha, okay. Okay din, yan. Ayun, di ba? Kaya, nasagot ko yung tanong ng ating ka-Erso. Okay. Bigman, next question. Pang number 10. Okay. Bigman, ano ang mas maganda? Single fire or rapid fire? Merong mga unit na meron siyang both. Meron both single fire and rapid fire meron. Especially the Glock, di ba? Meron yan. Ngayon, meron din naman sa 2011. Pero pagdating sa performance unit na gusto mo, kung ikaw ay pihikan, kung ikaw ay maselan, gusto mo perfect, go for the single fire. Kasi yung rapid fire, rapido yun. Tandaan nyo, hindi lahat papasok doon. Ay, hindi lahat ng ipuputok nun, kaya mong itama. Rapido yun eh. Kumbaga, yun, random yun. Kung saan-saan pupunta yung mga bala nun, di ba? Kaya, ako lagi ko sa inyo sinasabi, single fire na lang. Huwag ka na mag-rapid fire kasi sa rapid fire, maganda, matikas, mayabang yung datingan, pero hindi naman kasi yun ang goal natin sa airsoft yung makipagyabangan. Ang goal natin sa airsoft is, to hit the target. Yun ang number 1 goal mo, kaya ka nga nagta-target shooting di ba? Hindi makipagpayabangan. Okay? Okay, so yun. Makasagot tayo ng 10 question. Dami pa, grabe. Okay, no? Okay. Okay. Bigman, anong upgrade ang maganda sa unit na Glock 17? Mga ka-airsoft, depende sa balak mong upgrade. Alam ba, ang upgrade na gusto mo internals, yon performance level yon. Kung ang gusto mo naman yung mga panglabas na anyo lang niya, hindi siya performance level, pampagwapo level, di ba? Yan. Kaya, unang-una sa pag-upgrade, kung akong tatanungin nyo, talagang gusto ko performance. Hanggat maaari nga, kung hindi rin lang performance performance ang i-upgrade mo sa unit mo, wag mo na siyang i-upgrade. Ako, lang yun opinion ko lang naman yun mga ka-airsoft, no? Wag mo na siyang i-upgrade kung sa tingin mo, hindi naman hindi naman performance level ang hinahanap mo. Di ba? Okay, mas maganda gamitin ng rapid sa rifle kaysa sa pistol. Totoo naman yun. Kung sa rapid ang gusto mo, go for the rifle. Pero kung sa pistol, ako I suggest,
single fire lang. Hindi ko bet, I'm not a fan of rapid fire, no? Hindi ko siya bet. Ayun. Kaya, ayun, no? Okay, big man, I'm a Glock lover in life. Okay, ano ba ang difference ng Glock ENC sa Glock WE and sa Glock Umarex? Okay. Glock ENC. Syempre, ano ang meron yung ibang version ng Glock na wala siya? Number one, iba ang lakas talaga ng Taiwan, no? Kumpara mo sa mga China. Number two, yung pagiging matibay ng Taiwan is ibang-iba talaga sa tibay na meron yung Glock 17 na ENC. Okay? Glock 17 ENC China yan. Yung Glock 17 na WE, ano yan, parang ano siya, Taiwan siya na entry level nga, sabi, di ba? Ngayon, iba pa rin yung Glock na Umarex. Quality na ang binabayaran mo rito. Tandaan mo, kung si Glock 17 ENC aluminum yung mga body, si Glock na WE is aluminum pa rin yung mga body, pero matibay na klase ng aluminum. Okay? Then, syempre, iba naman ang usapan pagdating kay Umarex. Bakit? Kasi si Umarex, talagang high-end Taiwan. Okay? High-end Taiwan yan, talagang kung sa tibay at tibay, mas matibay talaga yan. Kesa sa mga Glock 17 na WE, mas matibay talaga ang Umarex. Kasi bakit? Ang internals ng Umarex is all steel na. No? Kaya nga, di ba, yung mga Umarex, pwede siya sa 12, pwede siya sa 14, pwede siya sa CO2, di ba? Hala, naglag yan. Buti tumuloy. Tingnan mo nga. Lag? Naglag ba? Hindi. Baka ikaw ang naglag kasi sa amin tuloy-tuloy. Walang lag dito sa amin. Alan Villaris, no? Walang lag. Wala naman. Tuloy-tuloy dito sa amin, no? Okay. Yon ang pinagkaiba niyang mga different brand na yan, no? Mas matibay, mas matindi, mas matikas yung kay May bubbles. May bubbles. Yung kay Umarex, okay? Okay, big man, ano ba ang kadalasan na nasisira pagdating sa airsoft? Gas type po. Ang unang-una, naglag daw. Buti na lang daw, tumuloy lang talaga. Okay. Okay, anyway, sana wag na mag-lag, no? Okay, no? Karaniwang nasisira. Sagot tayo, both pistol and rifle. Number one, karaniwang nasisira sa pistol is the magazine. Nagkakalik. Bakit nagkakalik? Madalas pag yan nalalaglag or hindi tama yung pag-spray mo ng silicone oil. Okay? Kaya nagkakaroon ng leak talaga ang magazine. Yan yung number one na ikinakasira niya. Number two na ikinakasira ng isang pistol is the nozzle, the blowback housing, and the hop-up chamber and hop-up rubber. Bakit nasisira yan? Pag gumagamit ka ng used BBs. Diba? Kaya nga, diba ako lagi sinasabi ko sa inyo, mura lang ang BBs, huwag kayong gagamit ng used. Bumili na lang kayo kasi hindi talaga maganda. Hindi ko rin kayo ini-encourage na gumamit ng used BBs, no? Kasi talagang yun at yun ang sisira sa unit nyo. Maaring yung BBs nakita mo, oops, pwede pa yata. Parang wala namang crack, pero malinis siya. O di ganon. Gagamitin mo ngayon. Hindi mo lang nakita yung crack. Pero yan yung posibleng sumira sa unit mo. Diba? Kaya, ayun, ingat lang ha. Huwag gagamit nun. Grabe ha, ganun-ganun lang ha. Nakakasagot ako ng 14 ha. Okay, pang 15.
Big man, bakit kaya ang bilis maging bloated ng battery ko? Okay. Ay, sandali. Bago ko sagutin to, sa rifle naman tayo. Sa battery type rifle. Unang-unang nasisira sa battery type na rifle, ano? The battery. Kasi pag hindi proper, pag hindi maayos yung ginagawa mong pag-maintain sa battery. 'Di ba? Yan ang isa sa unang nagiging sira. Okay? 'Yon. Ang bilis daw mag-bloated ng battery niya. Ito konektado to rin sa isa kong sinagot. Bakit ba mabilis mag-bloated ang battery? Pag hindi na properly charged, 'di ba? Darating sa iyo yung battery maayos, hindi siya bloated. Pero, pwede maging bloated dyan sa mga darating na araw. Paano? Kung hindi properly yung pag-aayos mo sa unit mo. Okay? Yung pag-aalaga mo. Tandaan nyo, pag yan nag-bloated, yan na yung simula ng pagbaba ng buhay niya. Kumbaga, yung buhay niya, talagang masasabi natin na bumababa pag nagiging bloated kasi yung pagiging effective ng battery is nababawasan. Okay? Okay, big man, nai-stress ako nung binili ko yung rifle ko. Nasa 420 to 430 FPS. Bakit ngayon biglang bumagsak sa 350 FPS na lang? Okay. Okay. Bumagsak daw no yung FPS nung unit niya. Bakit bumagsak? Malamang sa malamang rifle to, no. Babagsak kasi hindi mo properly rested yung spring. Tandaan mo, pag hindi mo nire-rest yung spring, ang tendency hihina siya. Ngayon, pag humina na siya, ang solusyon na lang diyan palitan ng bago, di ba? Yan. Kasi basta pag humina yan, yun nga, dire-diretso na yan. Senyalis na yun ng kailangan mo na magpalit ng battery. Pero alam nyo ako mga ka-airsoft, ang battery ko tumatagal ng 2 years. 2 years, minsan mahigit pa kasi, syempre, marunong ako maintain, marunong ako mag-charge, marunong ako gumamit talaga ng LiPo-Li battery. Okay? Ngayon, kung hindi ka marunong, manood ka po ng mga vlog natin at kapupulutan mo po ng aral yung mga vlog. Okay? Yun. Grabe. Medyo groggy yung boses ko, ha. Medyo nag-groggy. So, ayun, nakasagot. Ang bilis naman pala, no? Nakasagot tayo ng 15. Total of 15 na question, no? Pero ang dami pa nito, grabe. Ang dami na daily encounter ngayong mga araw na to, no? Sir, regarding sa inner barrel, pwede po bang upgrade for more accuracy? Okay naman. Siyempre, may mga tight barrel nga, di ba? Pwede kang mag-upgrade ng inner barrel. Yan, katulad yan, yun, yung accuracy. Pero siyempre, manganganak kasi yan. Halimbawa, nag-upgrade ka ng inner barrel, dapat palitan mo na rin ang half rubber mo. Di ba? Kasi, hindi pwedeng, katambal ng pag-upgrade kasi niyan, yung inner barrel, tandaan nyo, yan yung dinadaanan ng BBs. Pero ang nagko-control sa BBs, ang nagbibigay ng pectus sa BBs is yung half rubber. Okay? Baliwala yung inner barrel mo kung pangit ang half rubber mo. Kaya kailangan, kasabay ng pag-upgrade mo ng inner barrel mo is isabay mo na rin yung half-up rubber mo. Okay. Wag mong gagawin na half-up rubber lang papalitan mo. Sayang lang, no? Or inner barrel lang. Sayang lang rin. Mas maganda yan, minsan ang upgrade na lang, no? Unahin mo muna, sabihin na natin yung half-up rubber, then inner barrel, then kung gusto mo mas matibay, mas magandang half-up chamber, di ba? Tapos naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, ay putya, ang ganda, ang sarap na magiging
pagputok mo ng airsoft, no? Bukod sa matipid na, yung wear and tear ng airsoft, kontrolado pa, hindi pa present. Di ba? Ayun. Okay. Woo! Grabe. Nakalipas na naman ang isang gabi. Ang bilis lang, no? Ang bilis lang, no? Nakasagot tayo ng total of 16 question. Ang bilis lang. Kaya, ayun. So, mga Airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Pasensya na binilisan ko kasi yung tatlo doon sa aming mga camera is mapupuno na yung memory card. No? Kumbaga, nakalimit na. Kaya binilisan ko ng binilisan to, nasanay kayo, medyo shortcut ko yung yung mga question kasi tatlo dun sa ginagamit namin cellphone pang video is mapupuno na yung memory card. Actually, nag-warning na no? Kaya, ayun, pasensya na, pero sa mga susunod na araw, bawi ako sa inyo. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Siyempre, hatid po sa inyo ng inyong likod, Big Man. Thank you po and have a blessed day.